Grabe yung hustle ni Lebron ngayon, offense to defense kontra Pelicans. First half pa lang kasi meron na yan 16 points. Sa overall naman meron yan 21 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 blocks sa game. May lob pass at dunk play itong si Lebron sa game na yan. Kitang kita yung pagiging aggressive niyan ngayon sa Lakers at lumilitaw yung magandang kombinasyon at connection nila ni Marcus Smart. Hindi na rin kasi bago ngayon kay Lebron yung ganitong klaseng performance at numbers at hustle. Kahit nasa 40s na yan, litaw pa rin nga na kaya nitong sumabay sa bagong era. Yung numbers niya sa 3 straight games win nila, 22 points kontra Warriors, 24 points kontra Kings, 22 points naman ngayon kontra Pelicans, na talagang hanggang ngayon nagpapakita pa rin niya ng consistent na numbers sa team offense. Ang Lakers nagkaroon ng malaking run sa huling parte ng fourth quarter at nakuha nila yung 10 kalamangan sa pagtatapos. Mataas ang energy at hustle sa depensa, may transition offense na ginawa ang Lakers dyan. Binanggit rin kasi mismo ni Redick ng paulit-ulit nga raw sa mga players niya bago yung game na magpakita nga raw yung mga to ng mataas na effort lalo na sa team defense at ang pagiging aggressive ng mga to, at nakita naman mismo yan kay Smart at Lebron, yung tunay na nagkaroon nga ng magandang run at mas active at aggressive sa defensive play nila. Si Luka halos mag-quadruple double performance sa all-around stat line niya, kasama yung ilang turnover sa game. May 27 points, 10 rebounds, 7 assists at 7 turnover. Masama na rin yan ha. 3 of 10 sa 3, 10 of 22 sa field. Parang mas marami pa rin nga talagang attempts na sumasablay itong si Lucas sa game at hindi talaga ganun ka-efficient yan. Si Lebron ang nambuli ng mga small defender sa Pelicans, lalo na pagdating sa ilalim, at mas naging effective pa yan beyond the arc. Samantala ngayon sa 3 straight wins ng Lakers, si Ayton dahan-dahan namang bumabawi at nakikita na pinipilit niya na magbigay ng hustle, effort sa depensa at rebounding na inaasahan sa kanya ng Lakers. Wala na rin kasi talagang ibang choice kundi pagtiisan ng Lakers itong si Ayton ngayon dahil wala na rin kasing available na center na pwede nilang makuha sa trade o free agency. Si Ayton sa 3 games bumaba ang stats niyan kontra Warriors, 4 points lang, pero may 10 rebounds naman na bawi yan. Samantalang kontra Kings, bumawi yan mula sa 12 points, perfect na field goal, 2 rebounds, 2 assists, 2 steal. Kontra Pelicans, 13 points, 6 of 8 sa field, 8 rebounds, 2 blocks sa game, at nakikita na kahit papano ay nagpapakita yan ng aggressive sa paint at rim protection ngayon. Pero kasi hindi naman inaasahan agad na mag-i-improve yan ng sobrang lakas, lalo na sa pagiging defender na big. Okay na rin naman ngayon na nakakapag-produce yan ng numbers sa blocks at steals kumpara sa ilang games niya nung nakaraan na halos talagang bumagsak ang opensa at defensive numbers niyan. At dahan-dahan na rin nakakabalik yung minutes niya mula sa 32 minutes kasi nung naraan bumagsak yung playing time niyan sa 18 minutes. Kaya ngayon hindi na rin masama na nagagamit yan ng husto sa rotation pero hindi sa crucial o crunch time. Pag naglalaro kasi si Ayton, mas madalas nga na mataas pa yung field goal percentage niya kaysa sa defensive stats niya dahil nga gusto nito ng mas maraming touches at tumira sa mid-range at mag-finish sa paint. Malaking plus yan sa Lakers, lalo na sa opensa. Pero yung hinahabol kasi sa kanya yung pagiging dominant na rim protector, lalo na sa paint defense bilang starter nila, at mismatches sa post pero madalas na hindi niya yan nagagawa. Ngayon sa game nila kontra Pelicans, lumalabas naman yan. Kaya based sa mga analyst at fan grading, ang performance ni Ayton ngayon sa Pelicans mas naging active to sa rebounding at putbacks. At nagiging mas maganda talaga sa Lakers offense at transitioning to. May mga commentaries at fan forum naman na minsan inconsistent nga raw talaga ang effort at intensity ni Ayton. Pero sa oras na nakapokus nga raw to sa depensa, mas malaki ang nagiging impact niya sa winning game ng Lakers.